Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, December 22 na po, 2025, mababa po ang tsansa na merong mabuong bagyo ngayong nalalapit na Pasko. Pero merong sama ng panahon tayong patuloy na monitor at binabantayan. Ngayong araw din po ng Lunes ay meron pong iba't ibang weather system ang patuloy po na nakakaapekto at nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng mga detalye ay atin pong aalamin, pero bago ho tayo magpatuloy, hiling lamang po ako ng pakiusap na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yon para sa amin. So ilang araw na lang po at Pasko na, bali 3 days na lang. Merry Christmas po sa ating lahat. Kamusta po kayo mga kababayan? Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pag-antabay po sa ating update. So ngayon po, sa pinaka-latest na update po natin ay mababa po, no? Take note, mababa po ang banta ng merong mabubuong bagyo ngayong nalalapit na Pasko. Sa tinatawag po kasi natin na tropical cyclone threat potential, halos stationary o hindi po nagbabago ang pagkilos o yung tinatawag natin na galaw nito nga pong sama ng panahon na ating namamonitor. Sa pagitan pa rin ng December 19 hanggang sa Pasko, December 25, consistent pa rin na low chance na maging ganap po na tropical depression ang sama ng panahon na ating namamonitor. Bagamat meron pa rin tayo nakikita pero mababa naman yung chance na maging isang ganap yan na bagyo. Ganun din sa December 26 hanggang sa January 1, pagsapit po ng 2026, meron tayong nakikitang sama ng panahon or banta ng low pressure area diyan po sa may kanlurang bahagi po ng Palawan area. Pero sa ngayon, parehas naman yan nasa low chance na category na maging tropical depression or mahinang bagyo. Pero lagi kong sinasabi sa inyo mga kaibigan ko, mga kababayan, hindi lang po mga LPA, mga bagyo ang nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw po kasi ng Lunes, meron tayong iba't ibang mga weather system na patuloy pa rin nakakaranas o napaparanas ng mga pag-ulan sa iba't bahagi po ng ating bansa. So alamin natin yan ngayon, no? Pero ngayon silipin po muna natin yung ating pinakamapa o yung tinatawag natin na live weather system. Ipapakita ko po sa inyo mabuti na ngayon ay clear naman tayo sa anumang banta po ng bagyo. Kung makikita nyo po sa ating pinakamapa mga kababayan, ito po makikita nyo mabuti, wala tayong anumang bagyo ngayon na minomonitor sa loob at sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. I-double check natin, wala po tayong nakikita. Pero kung mapapansin ho ninyo, meron tayong consistent na mga hangin na patuloy pong nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron po tayo ngayong tatlong weather system na nakakaapekto at nagpapaulan pa rin. So ngayong nalalapit na Pasko, tinatanong ng mga kababayan natin kung magiging maulan ba. May mga tsansa po ng pwedeng maging maulan ang ating panahon or maulap na kalangitan, pero wala naman tayong nakikitang banta ng posibleng mabubuong bagyo. Bagamat merong sama ng panahon pero low chance naman yung kategorya na maging tropical depression. So balikan natin yung sinasabi ko sa inyo na tropical cyclone threat potential. Dito muna tayo mag-focus sa ating forecast weather condition ngayong araw po ng Lunes. Dito po muna tayo sa area ng Isabela, sa may Aurora, Quezon, Mainland, Cagayan. Ang weather condition po sa mga lugar na binanggit ko na yan, cloudy skies pa rin o maulap na kalangitan ang aasahan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa shear line. Kung makikita nyo yung kulay asul na yan, na may konting kulay pula, yan po yung tinatawag natin na shear line. So yung shear line ay ang epekto o nabubuo yan kapag nagkakaroon po ng salubungan ng malamig at mainit na hangin. Noong mga nakarang update, wala naman tayong shear line, pero dahil sa patuloy na epekto ng maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko at itong malamig na hangin sa may hilagang Luzon, ay nabubuo po ang shear line. Samantalang dito naman po sa bahagi po ng Visayas, sa may Mimaropa, sa may Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, patuloy po makakaranas ng cloudy skies din with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa easterlies.
Kung mapapansin nyo po ang easterlies, medyo mas lumalawak po yung mga lugar na naaapektuhan nito. Take note, ang easterlies po ay yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Napapansin naman natin ngayon ng easterlies, medyo malawak yung kanyang nagiging epekto at yung sirkulasyon ng kanyang hangin nagiging consistent po sa Visayas at sa Mindanao. So ulitin ko, sa Visayas area, sa Maropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan. May mga tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Kaya po yung mga lugar na yan, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. So dito naman po tayo sa may bandang Batanes, kasama po ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte. Yung mga lugar po na yan, kung mapapansin po ninyo, lumakas ulit ang pressure ng hangin na nanggagaling sa may hilaga po o sa may north. Dahil po yan sa high pressure ng hangin na meron sa tawag natin na amihan. So ngayon, yung mga area na yan, patuloy po makakaranas ng cloudy skies pa rin with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Alam nyo, ang amihan po talaga most of the time, malamig talaga na hangin. Yung kanyang ibinibigay sa mga lugar na kanyang direktang naapektuhan. Nakikita nyo yung hangin po na yan? Yung umiihip na yan. Kasama po nakapaloob dyan, eto nga pong northeast monsoon. Kaya ngayon medyo mas malalamig na hangin na ulit ang ating nararanasan. Pero take note, ang amihan ay light rains lamang or mahinang pag-uulan ang kaya niyang maidulot. Kaya naman minsan lumalakas yung mga pag-uulan dahil sinasamahan po ng iba't ibang mga weather system. So kung makikita nyo sa ating mapa, hindi lang kasi northeast monsoon, meron tayong shear line. Ito yung shear line, no? Pinapagitnaan niya ng amihan at nito nga pong easterlies. Ang easterlies medyo mabagal at mahina naman yung hangin niya pero nagiging consistent naman. So malino tayo dyan. Wala tayong ITCC, no? At ito po, sa nalalabing bahagi po ng Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, patuloy po makakaranas ng partly cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. Ang northeast monsoon naman kasi most of the time pag walang kasama yan na iba't ibang mga weather system, umiikot talaga yan simula po sa may Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ang nangyayaring senaryo ngayon, yung easterlies kasi, no, yan ang pinagpe-pray din natin na mawala ang epekto niyan dahil kapag may easterlies, may mga tsansa na mga cloud cluster na mabuo malapit po o dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung tipong wala naman sa advanced weather forecast natin o sa tropical cyclone threat potential, bigla na lamang lulutaw, no? O bigla na lang magpapakita. Yun yung sinasabi natin na mga biglaang labas po ng low pressure area dahil sa iba't ibang mga weather system. Minsan hindi yan nadedetect ng system pero nakikita naman natin pag lumitaw yan, bigla na lang din nawawala. So imo-monitor pa rin natin yan. Pero kapag meron tayong amihan lamang o northeast monsoon, nakikita nyo malakas na naman ang pressure ng amihan, ang shear line hindi mabubuo. Dahil kung makikita nyo mga kaibigan, nabubuo ang shear line kapag salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Uulitin ko ha, tatlong weather system po ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Northeast monsoon, shear line, at eto pong easterlies. Marami nagtatanong sa atin na ngayong nalalapit nga po na Pasko kasi ilang araw na lamang, no? At kung titignan po ninyo, 3 days na lamang, Pasko na. Maraming nagtatanong sa akin kasi yung iba may mga lakad. Sabi, Kuya Francis, magiging maulan ba sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong nalalapit na December 25? At ito po, ipapakita ko po sa inyong mabuti sa ating tinatawag na advanced weather forecast or doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Merong sama ng panahon na manggagaling po dito sa may bandang Eastern Visayas at sa may Eastern Mindanao. At yung sinasabi natin na sama ng panahon na yon, LPA po yun low pressure area, pero eto, low chance naman na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Kung makikita nyo, bakit ba nabubuo yung sama ng panahon na yan? At kahit nakikita naman natin sa ating updated na forecast, wala namang bagyo, bakit nabubuo? Eto po, ang nagiging isang main reason, kaya po nagiging consistent na possible na mabuo yan bilang isang
tropical depression dahil po sa tinatawag natin na easterlies o yung malinsangan or mainit na hangin. Kapag meron kasing mainit na pressure ng hangin, diyan po nabubuo yung mga cloud cluster o mga kumpol ng kaulapan. At lagi po natin tinitignan yan sa ating forecast na posible po na dito manggaling yung banta ng sama ng panahon. Pero tulad na aking sinabi, mababa yung tsansa na maging tropical depression or mahinang bagyo. Pero kung sakali man na yan maging isang ganap na bagyo, tatawagin po yung Bagyong Yasmin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito, ang senaryo po natin dito. Kahit hindi po yan maging bagyo or mabuo man lang siya kahit LPA o low pressure area, may mga tsansa pa rin yan na magbigay ng sama ng panahon or mga light rains o mahinang pag-uulan sa mga direktang lugar na maapektuhan. Lagi kong sinasabi ho sa inyo, kapag sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang LPA o low pressure area at naging tropical depression or mahinang bagyo, kapag naglandfall yan kahit saan yung direksyon niya, for example dito sa Eastern Visayas, kasi yun yung pinapakita po sa ating tropical cyclone threat potential, possible na humina yung impact niyan. Kasi tatama yan sa kalupaan natin o sa landmass natin, mababawasan yung sirkulasyon ng hangin. Kaya naman, yung inaasahan natin na posible, no, wag naman sana natin asahan, no, bantaan ng sama ng panahon, no, huling bagyo ngayon 2025, ay nakikitaan lamang ng mahinang klase na bagyo, yung tinatawag natin na tropical depression. Kasi yung ibang mga kababayan natin ang sinasabi, kung meron daw bang typhoon o super typhoon o malakas na bagyo ngayong nalalapit na Pasko at pagkatapos po ng Pasko. At pinakita ko kanina, after po na may mabuong bantaan ng sama ng panahon dito po sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao, mawawala din yon. At may papalit naman sa pagitan po ng December 26 hanggang sa January 1, 2026 dito sa may kanlurang bahagi po ng Palawan. Pero yun naman po ay nasa low chance na category pa rin na maging banta ng tropical depression or mahinang bagyo. Alam naman natin kapag nasa amihan season tayo, ang mga bagyo po na nabubuo dyan ay mga mahihina lamang na kategorya. O yung tinatawag natin na tropical depression level 1 o yung kaya lamang maidulot niya na warning signal ay hanggang signal number 1. Pero ito ang sinasabi ko at lagi kong pinapaalala sa inyo. Mahina man o malakas na bagyo, halos parehas lang din yung naging epekto. Kaya Francis, paano naman nangyaring parehas? Mahina at mahina at malakas naman na bagyo, magkaiba talaga. Yes, magkaiba naman talaga sila. Pero ito ang epekto. Ang isang tropical depression o mahinang bagyo, wala masyadong impact ng malalakas na hangin. Alam naman natin yan. Meron lamang yung signal number 1 which is nasa 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin. Take note po natin yan. Pero ang maidudulot naman ng mga tropical depression or mga mahihinang bagyo ay yung more on mas marami silang mga ulan na ibinibigay sa mga direktang lugar na kanilang naaapektuhan. But ano naman, ang typhoon o super typhoon naman, more on mas malakas yung hangin pero kakaunti yung mga ulan na naidudulot. So halos same lang po yan. Kaya nga ito, no, lagi kong sasabihin sa inyo, ito napaka-importante lalo na po ngayon nalalapit na ang Pasko, no. Unang-una, importante pa rin po na lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Sa ating daily weather updates. Ako po si Kuya Francis, sa mga hindi pa nakakilala, lagi po sila nagko-comment, yung mga senior natin yan, mga OFW. Maraming salamat po sa araw-araw na pagsuporta at hindi po nyo pagsasawa sa aking pag-update sa lagay ng ating panahon. Ginagawa po natin ito para yung mga kababayan natin na magta-travel, pupunta sa ibang lugar sa Pilipinas, sa ibang bansa, alam po ang lagay ng ating panahon. Uulitin ko, wala tayong bagyo ha, pero may tatlong weather system na may chance ng magpaulan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang Northeast Monsoon, Shearline at ang Easterlies. Yung pangalawang paalala ko naman na lagi ko po sinasabi, alam nyo ngayon, bigayan ng bonus. Yung ibang mga kababayan natin na napaka-wise, no? Pinapatibay nila at inaayos nila yung bahay nila. Yung mga bubong, yung mga haligi, pinapalakas para nga naman kung sakaling by next year, 2026, may mga banta ng bagyo, okay na po yung mga tahanan at hindi na po mapapahamak or hindi na basta-basta masisira. Pero yun lang naman kung meron tayong extra pera, no? Pero alam naman natin ngayong nalalapit na Pasko at bagong taon, more on kainan talaga and giving ng mga regalo sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga loved ones. Yung pangatlong paalala ko, ito po, lagi ko sinasabi, may mga chance tayo ng mga pag-ulan ngayong araw din ng Lunes, no?
kailangan po maging malinis tayo sa kapaligiran, lalo na po lagi kong mini-mention ang Metro Manila kasi crowded na, tapos maraming mga basura, tinatapon lang po sa mga ilog, no? At yung minsan naman nasa labas lang sa mga kalsada, bumabara ho sa mga kanalya, lalo na malapit lang diyan ang shear line, no? Kita nyo naman sa Metro Manila halos dumikit lang o dikit lamang itong shear line. So, may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan at tsansa ng mga pagbabaha kung hindi natin lilinisin ng ating mga kapaligiran sa banta po ng pwedeng mga malalakas po na mga pag-uulan. So, yung isa ko pang laging sinasabi, kinakailangan din nating i-safety ang ating mga importanteng gamit. Yung iba sinasabi ko, Francis, ulit-ulit ka naman, wala namang bagyo, bakit namin isi-safety? So, ano ba ang dapat nating gawin? Kung kailan lang ba may bagyo, saka lang ba tayo mag-aasikaso? At babaliwalain natin yung silay kung sinasabi na i-safety natin. No, araw-araw yan. Alam nyo, dapat maging responsable tayo, hindi nakakalat kung saan-saan, nakaseparate, naka-plastic, para kapag may mga lindol, yung mga bagyo, mabilis pong dadalhin. No? Alam nyo, wala namang pinipiling araw po ang kalamidad bagyo, lindol lang pinipili ho yan. Kaya nga po yung pagre-remind ko sa inyo araw-araw, walang pong pinipiling oras, wala pong pinipiling araw, no? Kahit magsawa kayo, hindi po ako magkasawang bigay ng paalala po sa inyong lahat. At eto pa, lagi ko pong sinasabi at pinapaalala sa inyo na kailangan meron tayong stock na pagkain. Alam naman natin ngayon nalalapit na Pasko, bigayan ng mga pagkain yan. Pero syempre iba pa rin yung meron tayong sarili. Bigas lamang, kahit mga delata, pwede na ho yan yung mga nakuha natin sa mga handog pamasko, pwede nating ipunin yan. Yung medyo matatagal pang expiration. Alam nyo, kung susundin ho natin yung paglilinis ng kapaligiran, patibayan ng ating mga bahay, yung pag-iimbak po ng mga pagkain, yung pag-safety ng ating mga gamit, kahit po may mga bagyong dumating, handa po tayo at hindi tayo mangangamba sa ating pong mga buhay. At eto, lagi ko sinasabi, yung panghuling paalala ko, ipanalangin po natin sa Panginoon na yung sinasabi ko na banta ng sama ng panahon na mabubuo ngayong December 25, bagamat low chance naman yung kategorya na maging tropical depression, ipanalangin po natin sa Panginoon na hindi po yun matuloy bilang isang bagyo or tropical depression. At sabihin na natin na yan po ay mahina lamang, pero alam nyo, minsan sa mahinang bagyo nagsisimula yung mga banta ng pwedeng magiging malakas na bagyo. So, klaro po tayo dyan. Uulitin ko ha. Ito, tignan natin mabuti. Sa ating pag-update, nakikita nyo naman, wala pa rin lumalabas na mga LPA or mga cloud cluster. Lagi ko sinasabi na high pressure ng hangin na nanggagaling sa may hilagang Luzon ang most of the time nakaka-apekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Pero sinasabayan yan ngayon ng easterlies o yung maalinsangan na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Nagbigay na po ng babala o ng pagkatala ang Pag-asa na ngayong Desyembre nga 1 hanggang 2 bagyo. At nakakaisa na tayo yung bagyong Wilma. At ito na mga inaasahan kapag nabuo po na bagyo ngayong Pasko, pagkatapos ng Pasko, tatawagin pong bagyong Yasmin. So yung iba sinasabi, nako po mukhang malakas kasi bagyong Yasmin, pangalan ng babae. Wala pong kinalaman yung pangalan ng bagyo sa kung ito yung magiging malakas ba or magiging mahina. Kapag ang isang banta ng sama ng panahon o bagyo ay nabuo, makikita po natin yan sa ating tinatawag na area of probability at doon sa kanyang forecast and intensity. Doon natin malalaman kung magiging malakas ba ang isang bagyo or sama ng panahon. Uulitin ko ha, eto sa huling pagkakataon, yung mga hindi po na kapanood sa unahan at nandito agad sa gitna sa patapos natin na video, no? Wala tayong bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ipagpasalamat natin, ipanalangin natin sa Panginoon ngayong Pasko, maging masaya tayo, maging happy ang family natin, meron tayong pagsasaluhan sa ating lamesa, sa hapagkainan, at wala pong malalakas na bagyo ang maminsala po at ag-istorbo sa ating pag-celebrate ng Christmas Day po, no? At syempre kasunod niyan ang bagong taon naman. At eto, bagamat walang bagyo, walang low pressure area, merong 3 weather system, ang shear line, ang northeast monsoon, at eto pong easterlies. Sa ngayon mga kaibigan ko, mga kababayan, short update lamang tayo sa lagay ng ating panahon. I-update ko po muli kayo sa mga susunod. So please ako yung makikiusap muna na i-like at i-share nyo ang ating update sa ating mga kababayan. Maraming salamat, magandang araw, God bless po sa inyong lahat.